Praise God. So, ang aking pong ibabahagi sa hapon pong ito, it is a series of teaching about kingdom. So, ang aking pong topic for today is about the advantage of the kingdom citizen. And ang aking pong subtitle, dahil hindi ko po siya matatapos, yung advantage of the kingdom citizen, pero bibigyan ko po kayo ng isang punto. My subtitle is Pointing the Real Major Problem, the Enemy of the Kingdom. Bago po natin talaga sabihin natin na talagang matukoy o mas maintindihan natin the advantage ng isang citizen ng kaharian ng Diyos. Praise God. So, sa ating pong pag-aaral about kingdom, naniniwala ako na ang bawat isa siguro, o ang iba po siguro sa inyo, merong parang frustration, no po? O minsan merong misunderstanding, o minsan na misinterpret po ninyo ako sa aking teaching. Siguro marahil ang iba sa atin, medyo wala po akong intention to offend ang bawat isa. Amen. Wala akong intention to offend. But I wish na magkaroon talaga tayo ng sapat na oras na talagang mapag-aralan itong bagay na ito. Kasi kung hindi natin siya maiintindihan sa talagang pinakabuo, magkakaroon talaga tayo ng frustration. Amen? So, I pray at nakikiusap ako sa bawat isa na patuloy na ihanda lang natin ang ating mga puso and let's open our hearts to understand kung ano talaga yung meron sa kaharian ng Panginoon. Amen? So, sabi ko nga, bakit kingdom ang aking tinatopic sa, kumbaga, sa mga nakalipas sa linggo hanggang sa mga araw na ito at sa mga darating. Sabi ko nga, at sabi rin ng Panginoong Yesus, this is the priority. Amen. The priority. Sabi ng Matthew 6:33, ang sabi ng Panginoong Yesus, seek first the kingdom of God and His righteousness. Kumbaga, ang ating Panginoong Yesus, ito po ang kanyang sinasabi sa atin na higit sa lahat na unahin natin na isik o i-pursue or i-priority. So, hinihiling ko na patuloy na ihanda lang natin ang ating mga puso. Amen? Medyo mahaba ang series ng teaching na ito, but this is the priority. Kumbaga, wag nating ma-miss yung pinakanais ng Panginoon na makuha natin na unang-una sa lahat. Amen? And I'm sure na kapag ka nakuha natin ito, that all our trouble and all our problems will answer, ay masasagot nito. Just like I said in my preaching last time, that the kingdom of God is the answer for everything. Ang kaharian ng Diyos, ang sagot sa lahat ng bagay. Amen? Dahil kung meron tayong sapat na pagkakaintindi about the kingdom, we also understand God. Maiintindihan natin din ang Diyos at mas maiintindihan natin ng mas malinaw ang Biblia kapag ka naintindihan natin ang konsepto ng kingdom. To understand the will of God, para maintindihan natin ang kalooban ng Diyos o ang will ng Diyos, we must understand o kailangan magkaroon tayo ng clear understanding about the Bible. Amen? Amen. Amen po. Gising na po ba kayo? Kalbitin niyo po yung katabi ninyo. Praise God. Amen. So to understand the will of God, we must have a clear understanding about the Bible. Kailangan na maintindihan natin yung Bible kung gusto natin maintindihan ang kalooban ng Diyos. Because the Bible of God is the will of God. Nakasulat sa Biblia ang kalooban ng Diyos.
Amen? Ngayon, pagka sinabing will, pag sinabi pong will, halimbawa, kapag ka ang isang taong mayroong kayamanan, amen, at malapit na siyang mawala, o sabihin natin na aalis siya, meron siyang iniiwan na kasulatan. Amen? Meron siyang iniiwan na kasulatan para sa maiiwan na pamilya. At ito, kumbaga yung pamilya, sila yung tinatawag na higher o heir, tagapagmana. Amen? Tagapagmana ang tawag sa kanila. At ang heir o tagapagmana, madalas na mababasa natin ito sa Bible. Amen? Nababasa niyo po ba siya? The word heir, minsan mababasa natin ito na merong kadugtong heir of the promise. Tagapagmana ng pangako. Amen? Ngayon, para ma-inherit nila yung tinatawag na kayamanan na iiwan ng taong mamamatay, o sabihin natin na ito ay land, property, or cash, no? Merong iiwan sa kanila na tinatawag na will or tinatawag na last will and testament. Amen? Last will and testament. Na kapag ka nagawa nila ito, matatanggap nila yung tinatawag na kayamanan. Yung mana. Amen? Ngayon, ang Bible ay tinatawag na Old Testament and the New Testament. And this is the will testament of God. The will testament of God. So para maintindihan natin ang kalooban ng Diyos at matanggap natin ang ninanais niyang pangako, kailangan nating maintindihan ang kalooban niya at ang kanyang salita. Amen? So that's why, kumbaga, hindi natin matatagpuan ang kalooban ng Diyos na labas sa Biblia. Hindi natin matatagpuan. Kumbaga, hindi natin pwedeng sabihin sa kapatid natin, kalooban ng Diyos yan. Kung labas naman yon sa tinatawag na Biblia. Amen? Dahil ang Panginoon ay nag-iwan ng kanyang will testament. So, and then another thing, hindi natin matatagpuan ang kalooban ng Diyos kung wala rin naman tayong lubos na pagkakaintindi sa Biblia. Hindi rin natin mauunawaan at makakamtan ang tinatawag na pangako kung hindi rin natin magagawa ng maayos at kung hindi rin natin maiintindihan kung ano ang iniwan niyang kasulatan. And that is the Bible. Kaya karamihan pa din ng mga anak ng Diyos, even they are Christian, patawarin po ninyo ako, even na meron sila ng Panginoong Yesus, tinanggap nila ang Panginoong Yesus, still, nandun sila sa kondisyon that they are broke, depressed, and sick, and still have nothing. Amen? So, siguro marahil ang iba sa atin dito makaka-relate. Amen? Kumbaga, even they though are Christian, at nasa kanila ng Panginoong Yesus, pero nakararanas pa rin sila ng kahirapan, ng depression, ng sakit. At they have nothing. Wala pa rin sila. Kung titingnan natin, nasabi ng Panginoon in Psalms 24 verse 1, "The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it," or everything in it. Sa Panginoon daw ang buong mundo at ang lahat ng bagay na nandirito, pati ang lahat ng nabubuhay na nandirito. Sa Panginoon. Then, the question is, do you think that God of heaven and earth, kumbaga nanaisin niya ba na ang kanyang mga magiging anak ay maghihirap, madedepress, at may sakit? Tingin niyo po. Naniniwala po ba kayo that God is so powerful? God is almighty. At sabi ng Luke,
there is nothing impossible to do unto God. Walang imposible sa Diyos. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Walang imposible sa Diyos. At kaya niyang gawin ang lahat. He is so powerful. At lahat ng bagay dito na nakikita natin ay sa Kanya. Then why, ba't ang tanong, why His children is still broke, depressed, and sick? Bakit? Kasi hindi pa rin nila tinatanggap yung promise. Dahil hindi pa rin nila naiintindihan ano ba talaga yung will ng Panginoon. That's why hindi nila ma-inherit yung promise. Kaya nang dumating ng Panginoong Jesus, He is proclaiming about the kingdom of God. Yun kagad ang bungad ng Panginoong Jesus. Kumbaga, dala-dala niya yung sagot. Dala-dala niya yung sagot sa lahat ng problema ng tao. Ito ang sagot niya. Kumbaga, ito yung dala-dala niya na tutugon sa lahat ng pangangailangan, from all depression, from all anxiety, from all sickness, at lahat ng kahirapan. It is the kingdom. Hindi ito dadali ng Panginoong Yesus at hindi ito magiging major topic niya or preaching niya for the people. Ang Panginoong Yesus meron lamang siyang 3 years. Ibinigay sa kanya ng Diyos na pagmi-ministry. 3 years lang. From the age of 30 to 33, 3 taon lang ang binigay sa kanya ng Diyos para mag-ministry. At hindi niya sinayang iyon. Hindi siya magsasayang ng oras para lamang magsalita ng mga walang kabuluhang salita. At kung titingnan nga natin, patawarin ninyo ako, kumbaga, maraming mga nag-a-arise na spirit, pero He did not entertain. Hindi niya yon in-entertain. Patuloy, kinocommand niya lang to cast out, go and come out of him. Kasi wala na siyang time. Bagamat mahalaga ang deliverance, mahalaga rin ang healing, mahalaga yung raising the dead, mahalaga yung power, pero hindi ito yung major priority niya. Ito ay bahagi lamang ng intention niya, bahagi lamang. But the main intention ng ating Panginoong Yesus is to preach the kingdom. Amen. Kasi ang Panginoon mismo rin din ang nagsabi, the time will come, many will come to the Lord and say, Lord, Lord, did we not prophesy? Did we not cast out demons? Did we heal the sick and raise the dead? At ang tugon ng Panginoong Yesus sa kanila, away from me, you evildoers, I never knew you. Amen. Bagamat mahalaga ang mga bagay na ito, pero hindi ito ang pinakamahalaga sa Panginoon. Kasama lang siya. Amen. Bahagi lang. Ang bungad niya sa mga tao, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ito ang bungad niya. Ito ang message niya. Because He knows this is the answer. Kapag ka meron ka na, o kapag ka ang bawat tao ay nakapasok na sa karya ng Diyos, hindi niya na kailangan. Kumbaga, kapag ka ang tao ay nasa karya na ng Diyos, He will, kumbaga, mararanasan niya ang totally healing, totally deliverance, totally. Pag sinabing totally, ibig sabihin, free na siya from sickness, free na siya from all the influence of evil spirit. At hindi lang yon. Hindi lang spiritual problems. Even their life on earth. The kingdom is the answer. Kumbaga, ito ang dala-dala ng Panginoong Yesus.
Nagpakain siya ng libu-libong tao. Nagpagaling siya ng maraming tao. Nagpalaya siya ng mga tao from the influence of evil spirits. Nagpatawad siya ng maraming kasalanan. Naglinis sa mga tao at bumuhay ng patay. Ang Panginoong Yesus. And these are the most of the problem na meron ng tao. Ang lahat ng tao, ito ang problema. Walang exempted. Ito ang problema. Walang exempted. Kumbaga, kung hindi ka nagugutom, may sakit ka. Kung wala kang sakit, hindi ka rin nagugutom, meron kang influence ng spirit. Kung wala ka namang influence ng spirit, meron kang bitterness. Or bound ka ng sin. So you are spiritually dead. And these are all the common problems na meron ng tao. Lahat ng tao. Walang exempted. At ang sagot ng Panginoong Yesus dito, repent for the kingdom of heaven is at hand. Ito ang sagot niya. This is the answer of Jesus Christ. Live in the kingdom. The motivation of God to mankind is kingdom. The motivation of God to mankind is kingdom. Ito ang motivation ng Diyos sa bawat tao. When our Lord Jesus came to earth, sabi ko, ang dala-dala niyang message is kingdom. A kingdom is a form of government. Kingdom is a form of government. Ang sagot sa lahat ng problema ng sangkatauhan ay hindi religion, but a government. Sabi niyo nga po, government. Ang sagot ng Panginoong Yesus sa lahat ng problema ng tao, emotional, spiritual, financial, lahat ng problema, hindi religion, but government, kingdom, ang dala niya. As a matter of fact, the number one enemy of the kingdom of God is religion. Ito ang unang-unang enemy ng kingdom. At dito po ako, ito po ang aking ibabahagi sa buong hapon na ito, na maintindihan natin na hindi religion ang dala-dala ng Panginoong Yesus. Hindi religion. So the Bible is not a religious book. Hindi religious book ang Bible. So kung ang pagkakaintindi natin, and we take the Bible na meron tayong konsepto na ito ay about religion, mawawala na kagad tayo sa will ng Panginoon. Mawawala na tayo kagad sa kalooban niya. Mamimiss na natin kagad yung kalooban niya. Kapag tinake natin ang Bible as a religious book. Amen? Mamimiss na natin kagad. Kasi hindi religion ang dala ng Panginoong Yesus. Hindi religion. Sabi ko nga, as a matter of fact, the greatest enemy of the kingdom is religion. Kahit ano pang religion ang naiisip natin. Sabihin natin na, siguro, babanggitin ko na. I am bold na sabihin yung religion, no? Sabihin natin na, even it is Catholicism, Islam, Hinduism, Taoism, Confucianism, and even Christianity is a religion. At yun ang nakalulungkot. Even Christianity is a religion. Naging religion ang Christianity. At kung titingnan nga natin sa Bible, hindi tinawag ng Diyos ang lahat ng believers na Christian. Alam niyo po ba ang tumawag na Christian sa mga believers? Ang tumawag na Christian sa mga believers, mga pagan people. Sila ang tumawag sa mga naniniwala kay Kristo
a Christian. Pero ang tawag ng Panginoong Yesus sa mga tagasunod niya, children, servant, disciple. At sabi ni Paul, citizen. Wala siyang binanggit na Christian. Amen. So, kung titingnan natin, ang nakalulungkot nga po rin to, ang mas Christianity o religion ay nagkakaroon ng mas malaking cause or reason, kumbaga, kaya nagkakaroon ng war and massive murder. Alam niyo po ba yan? Religion, ang dahilan. Bakit ang mga tao ay nagpapatayan? Kilala niyo po ba si Bin Laden? Si Bin Laden, kilala niyo po ba? Ay, yung iba, hindi nila kilala si Bin Laden. Yung mga pinanganak ng 2000 pababa, kilala nila siya. Si Bin Laden is a terrorist. Isa siya sa mga pumatay ng libu-libong tao at isa siya sa utak ng September 11 massacre. Yung binangga ng eroplano yung Twin Tower, the World Trade Center. At ang dahilan niya, bakit niya ginawa yon? It is because religion. Dahil nung masakop ng Soviet Union ang Afghanistan noong 1979, nakita ni Bin Laden na ang invasion na ito is a act of aggression against Islam. At ayaw niya yon. Pinoprotektahan niya ang religion ng Islam. Kaya dito siya nagsimulang maging terorista at makipag-war sa Amerika. Ang inspiration niya para pumatay is religion. Amen. At alam niyo po ba kung ilang tao ang namatay doon sa September 11 massacre? 3,000 na tao. 3,000. Amen. Kumbaga kung mababasa nga natin, ang history, isa din ang Christianity na religion ang nagiging isang malaking cause ng war and massive murder. In year 1095 to 1291, nagkaroon ng tinatawag na Holy Land bloodshed. Holy Land bloodshed. Si Pope Urban II ay nagpatawag siya ng crusade. Kumbaga kasi nung panahon na yon, hawak ng Islamic group o ng mga Muslim ang Jerusalem. Hawak nila. So ngayon, nagkakaroon ng petisyon ang mga Christian na kunin ang Jerusalem sa kamay ng Muslim. So, hindi naman dinaan nila sa crusade. Hindi sila nakipag-away muna. Dinalaan nila sa crusade. Kaya lang, itong mga panahon na to, habang sila ay nagko-crusade, nagkaroon ng tinatawag na massacre. Dahil nagkaroon ng pag-init sa side ng Christian at ng Islam. Kumbaga, na-captured nila ng Christian, na-captured nila Pope Urban II ang Jerusalem noong taong 1099, ngunit sa pamamagitan ng massacre. Minasakер ng mga crusaders, yung mga nagrarally, yung mga nagko-crusade. Minasakер nila yung mga Muslim and Jew, men, women, and children.
And as the Crusader Knight, Fulcher of Chartres, wrote, meron pa silang isinulat. Ang sabi nila, in the Temple of Solomon, the Crusaders rode in the blood up to their bodies, up to their bridles. Kumbaga naisip nila na yung ginawa nila, it's a judgment na galing sa Diyos na mapuno ng bloodshed ang lugar ng Jerusalem. Ginastify nila yung massacre nila. Ginastify nila. Pinatay nila yung mga Islam, mga Jew, mga unbelievers na tinatawag nila. Pinagpapatay nila sa Jerusalem. It is a Christian. Amen. Religion. Religion ang dahilan. And then, isa pang bagay, kilala niyo po ba si Hitler? Si Adolf Hitler. Alam niyo po ba si Adolf Hitler a Christian? Christian siya. He is a German Christian. German Christian. Pero sa kanyang paniniwala, hindi siya naniniwala sa divinity ng ating Panginoong Hesus. At hindi siya naniniwala sa Old Testament. Naniniwala siya na ang Jewish people ay ginagamit ng Diyos as a killer. As a killer. Kasi in the Old Testament, kung titingnan natin kung paano ang mga Israelita sinasakop nila yung bawat lugar, amen, at pinapatay nila yung mga lugar. So pumasok sa isip niya at naniwala siya that the Jewish people is the killer of God. Kaya doon nagkaroon siya ng dahilan para pumatay ng 6 million Jews and millions of innocent people. 6 million. 6 million. Hindi lang siya isang tao. But 6 million Jews ang pinatay ni Adolf Hitler. Iba pa ron yung mga civilian. At walang anumang konsensya ang nakakitaan sa kanya. Dahil iniisip niya, tinawag siya ng Diyos to avenge, kumbaga, maging siyang avenger, the avenging hand of God. Kasi alam niya, kumbaga para parusahan yung mga Jew. Ito ang paniniwala niya. Tinawag siya ng Diyos para parusahan ng mga Jew. Pero Christian siya. At marami pang war ang naging cause dahil sa religion. Lalo na sa pagitan ng Christianity and Islam. Kahit ngayon, kahit sa simple lang na pamumuhay o sa simpleng lugar, makikita natin that there is denomination between Islam and Christianity. Amen? At hindi lang yon. Minsan, even Christian to Christian, nagkakaroon ng pag-aaway. Amen? And if it is that the will of God, kung yun ang sagot sa problema ng tao, bakit nagkakaroon ng pag-aaway-away? Amen? Kaya hindi religion ang dala ng Panginoong Hesus. Hindi religion. Kasi even Christianity is a religion. Kasi kapwa na sila Christian, nagkakaroon pa rin ng pag-aaway-away because of pagkakaiba ng doktrina. Amen? So ito yung nakalulungkot. Kaya malaking pasalamat natin sa Panginoong Hesus kasi hindi siya nagtayo ng anumang religion.
walang tinayo na anumang religion ang Panginoong Yesus. Then, pangalawa, the another enemy of the kingdom of God is the man-made government. Man-made government. Man-made government. Sabihin nyo nga po, man-made government. Kahit anong klaseng government na maiisip ninyo. Even if it is communism, federalism, colonialism, feudalism, dictatory, or democratic form of government. Sabi ko nga, ang kaharian ng Diyos is a form of a government. The kingdom of God is a form of government. Then, aside of this form of government, kingdom, nagkakaroon ng malaking problema ang tao. Magkakaroon siya ng malaking problema. At magkakaroon ng malaking conflict sa tao kapag ka nagkaroon ng ibang klase ng government aside the government of the kingdom ng ating Diyos. Because in a kingdom, ang pinakasentro ng kingdom government is the king. King. Anong tawag po natin sa Panginoong Yesus? He is our King. King of kings. He is our King. Amen? And the center of the kingdom is the King. Siya ang sentro. Dahil siya ang nagro-rule sa lahat ng nasasakupan niya, sa lahat ng kanyang domain. At pagka sinabing King, He is also a Lord. Ano ang tawag natin sa Panginoong Yesus? Lord. Pag sinabing Lord, siya ang may-ari ng lahat. Lahat. Pati ang mga tao na nakatira doon sa nasasakupan niya, pagmamay-ari ng King. That's why the Lord says, the earth is the Lord's and everything in it. Kaya sinabi niya yon. Kasi He is Lord. Pagmamay-ari niya ang lahat ng bagay, maging tayo. Pagmamay-ari niya. Ngayon, bakit nagkakaroon ng problema sa government? Example, in democratic government, hindi king ang nagro-rule. Sino po ang nagro-rule in democratic government? Ano pong sabi ni Pinoy? Kayo ang boss ko. Sa democratic government, ang nasusunod ang mga tao. Ibig sabihin, majority rule. Majority rule. Pag sinabing democratic government, majority rule. Kaya nga po binoboto yung leader. Majority rule. Amen. Kumbaga, ang tao ang namimili kung anong klaseng pamumuhay ang isa sa pamuhay sa isang bansa, at ang tao din ang namimili kung sinong leader ang mamumuno sa kanila. Ang tao. In the democratic form of government. Kaya kung ang isang democratic government tulad ng Pilipinas, alam niyo po ba yan? We are democratic. Isa tayo doon. Ang Pilipinas na nagpa-practice ng democratic government. Ngayon, kung ang isang bansa na mayroong democratic government, kung ang majority nito o majority ng mga tao ay magkakasundo na magkaroon ng same-sex marriage and divorce, ano magiging resulta sa isang bansa? Ano ang magiging resulta? Kumbaga, para sa mga nasasakupan nito, sabihin natin na merong sa atin, dito sa Pilipinas, marami sa atin na kahit papano meron takot sa Diyos. Amen? Pero isang malaking problema ito. Dahil kapag ka ang law na ito ay nasunod o napatupad,
mahirap ng kumbinsihin ng tao about sex, same-sex marriage and divorce. Mahirap na silang kumbinsihin na bawal yon o hindi dapat yon. Hindi siya maganda. Kasi meron ng law na nagsusupport sa kanila para magkaroon ng same-sex marriage and divorce. Amen? Kumbaga, hindi mo na pwedeng sabihan ng tao na sinasabi ng Panginoon that God hate divorce. Alam niyo po ba yon? God hate divorce. Ayaw ng Diyos ng divorce. God hate divorce. Ayaw ng Diyos yon. Hindi siya sang-ayon doon. At ginawa ng Diyos is only men and women. Kaya mahirap nang kumbinsihin ang isang tao o ang mga tao sa isang lugar na nasasakupan ng democratic government kapag ka nagkaroon ng ganitong law. Kapag ka nagkaisa ang mga tao at magkaroon ng majority rule. Amen? At ganito ang nangyari sa Sodom at Gomorrah. Ito ang resulta. Sodom at Gomorrah. Naging siyang national crisis. Kasi wicked na yung law. Kaya ang ginawa ng Diyos, binura na sila. Alam niyo po ba kaya nagkakaroon ng calamity? Ang calamity hindi galing sa enemy. Galing yun sa Panginoon. Galing sa Panginoon ang calamity. Bagyo, unos, baha, galing sa Panginoon lahat yan. Sunog, galing sa Panginoon yan. Bakit nagkakaroon ng calamity? Nagkakaroon ng calamity because of the increase of wickedness. Amen. Nakatutuwa nga ng Panginoon, nakakatuwa ang Panginoon. Dahil sa isang simpleng baha, lumabas ang lahat ng corruption. Amen. Sa isang baha, sa isang calamity, lumabas ang corruption. Na-discover lahat ng corruption. Trillions of money. Amen. So, kung ganitong klase ng government, kumbaga, mapapahintulutan all this wicked law. Meron pang ang isa na pinupush nila sa ibang bansa is the abortion. Abortion. Pag sinabing abortion, pinapahintulutan na ang isang tao pumatay ng bata. Kahit sabihin mo na bata yan, it is also, yun ay murder pa rin. Murder pa rin yan. Kaya lang, merong ibang bansa, gusto nila ito. In France, 80% majority sa kanila are in favor of abortion rights. 80% sa France. Nagkasundo silang lahat, 80% magkaroon ng abortion. Pinapayagan nilang pumatay ang isang ina ng bata. Amen? Nakikita niyo po ba yung problema? Minsan na nakalulungkot, masyado tayong focus sa sarili nating problema. Napakalaki ng problema. At ito pa nakalulungkot. Patawarin ninyo ako. Baga mahal natin ang mga tinatawag na LGBT. Mahal natin sila. Mahal sila ng Panginoon. Mahal sila. Katunayan nga, they are welcome. Welcome sila sa lugar na ito. Welcome sila.
Kumbaga nararamdaman namin kung anong meron sa, kumbaga kung ano yung kulang. Alam namin kung anong pinagdaraanan ng bawat isa sa kanila kapag sila ay mag-isa. Kumbaga nandito ang church or the ministry to help them. Mahal namin ang LGBT. Pero patawarin ninyo ako, nakalulungkot nga lang na dito nga sa atin, meron ng mga eskwelahan ang nagpapahintulot o pinahintulutan ng gobyerno na magsuot ang isang lalaki ng palda. Nakalulungkot. Kung ba binigyan sila ng support ng government para gawin ito. Kumbaga, pinopromote na ng government. So, supposed to be ang government ang tutulong sa mga tao. Kaya lang ang nangyari, ang government ang nagtutulak sa mga tao para magkasala. Amen? Ang government na nagtutulak sa mga tao para magkasala. Ngayon, bakit ko po ibinabahagi sa inyo to? Gusto kong makita natin ito. This is the major problem and the enemy of the kingdom. Na nagmumula sa dalawang bagay na ito, ang karamihan na problema ng tao. Religion and government. Isa pang ang bagay na nais kong ibahagi. Alam niyo po ba kaya karamihan ng tao ay nagkakasakit at merong sakit? Alam niyo po ba ang cause? Inaalaw ng government ang maraming company na maglabas o mag-manufacture ng pagkain na nakalalason sa atin. Kaya kung titingnan niyo, lahat ng pagkain ay matamis. Amen. Na nag-uudyok sa atin para hanapin ang katamisan na ito. Kumbaga halos lahat ng pagkain meron ng asukal. Lahat ng pagkain meron ng additives that can cause cancer. That can cause diabetes, Alzheimer, sakit. Amen? Inaalaw ito ng government. Kaya kung titingnan natin yung Old Testament, ang utos ng Diyos, ito lamang ang kainin ninyo. Nababasa niyo po ba yun in the Old Testament? Ito lamang ang allow na kainin. This is a clean thing. Ito ay malinis na pagkain para sa inyo. Hindi niya sinasabing bawal ang iba. Ipinagbabawal niya lang kasi masama. Kumbaga, ang kaharian ng Panginoon, hindi lang siya nagpo-provide ng healing, kundi nagpo-provide siya ng magandang kalusugan. Dahil ang gusto ng kaharian ng Panginoon, lahat tayo malusog. Amen? Amen? Kaya lang hindi natin alam yan. Hindi natin alam. Kaya ang ginagawa natin, kinakain pa rin natin lahat ng gusto natin kainin. Pero dahil part tayo ng kingdom ni Lord, pinapagaling niya naman tayo. Kaya lang nagkakasakit ka ulit. Pinapagaling ka na naman niya. Kaya lang kakainin mo na naman yung bawal. Magkakasakit ka na naman. Amen? At isa pang nakatutuwa, hindi nakalulungkot. Nakatutuwa na napapanood ninyo sa TV. Merong commercial ng alak. Nakapanood na po ba kayo ng commercial ng alak?
Makikita ninyo sa commercial ng alak, matino yung tao. Nakachalekop, mga nakakurbata pa nga eh. Naka-Amerikana pa. Formal na formal. Parang professional pa yung tao. Amen? Nakapanood na po ba kayo ng commercial ng alak? Pero in the reality, hindi naman talaga ganito ang resulta ng alak. Amen? Pero inaalaw ng government i-promote ang alak. Na talagang pinaka-resulta nito, ang mga tao makaiinom ng alak na ito, makikita mo sa daan, sumusuray. Makikita mo sa daan, sumusuka kung saan-saan. Nanggugulo. Pumapatay. At nakamamatay. Nitong nakaraang araw nga, meron isang kapatid, kumbaga yung kamag-anak niya, namatay dahil nakainom. Habang nagdadrive. Dahil nakainom siya, nakasingle siya ng motor, hindi niya kontrolado ang sarili niya, nabangga niya yung isa pang kolong-kolong. So, anong nangyari? Patay siya, patay din yung binangga niya. And that is because dahil sa alak. Pero kung yung promotion sa commercial, ang ganda. Amen? Pero in reality, hindi talaga siya maganda. Hindi talaga siya nakakaganda. Nakamamatay siya. And that is lies. Amen? Lies na ipinopromote ng government sa atin. Pinapayagan nila yung ganito. So makikita natin kumbaga hindi natin masyado napapansin, no? Pero nasa paligid yung problema. And they are the real problem. And major problem ng kingdom. Kaya nakalulungkot sa mga anak ng Diyos, even they know God, they do not really know the intentions of God. That's why they are still living religiously. Amen. Ang intention ng Diyos para sa tao, hindi niya naman itinago. Hindi itinago ng Diyos ang intention niya o ang nais niya. Ang command ng Diyos sa tao in Genesis chapter 1, verse 26, ang sabi niya, "And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion." Sabi niyo nga po, dominion. Dominion. Sabi niyo po ulit, dominion. Pag sinabing dominion, to rule, to manage, to dominate. Pag sinabing dominion, to manage, to rule, to dominate. Sakupin, pangalagaan, pangunahan. Amen? At ano yung dapat niyang i-dominate, i-rule at i-manage? The fish of the sea, the birds in the air, the cattle in the earth, and over all the earth, and every creeping thing that creepeth upon the earth. Lahat daw na nasa earth. Dominate it. Manage it. Rule it. Ang sabi ng Panginoon. Ito ang mandate ng tao. Ito ang mandato ng tao sa Diyos. Ito ang mandato ng Diyos sa tao. To rule the earth. The command of God is one thing. To dominate the earth under God's governing authority of His kingdom. Ito ang mandate. Ito ang command. Isa lang. Ito lang ang intention ng Diyos para sa tao. To dominate the earth under God's
o governing authority of His kingdom. Kaya lang, ang nakalulungkot, sa mga anak ng Diyos, baligtad ang konsepto. Ang konsepto ng anak ng Diyos, patawarin po ninyo ako ulit, ang konsepto ng anak ng Diyos is takasan ng mundo at pumunta sa langit. Amen? Sino pong gustong pumunta sa langit? Minsan, tayo lahat, gusto naman natin pumunta sa langit. Kaya lang ang tanong, ano na bang nagawa mo rito? Nagawa mo ba yung mandato ng Diyos sa'yo? To rule, to dominate, to manage the earth. Nagawa mo ba? Ang hirap, sakit ka ng ulo dito, tapos gusto mo tumakas, gusto mong pumunta ng langit. Amen? Ang sabi ng Bible, the highest heaven in Psalms 115 verse 16, Psalm 115 verse 16, ang sabi ng Bible, the highest heavens belongs to the Lord. Ang heaven daw ay para sa Diyos. The heaven ay para sa Diyos. At ang sabi niya doon, but the earth He has given to mankind. Ang earth ay para sa tao. Ibig sabihin, ang heaven ay belong para sa Diyos at ang earth belong para sa tao. So, ang intention ng Diyos para sa tao, hindi mapunta sa langit. Pupunta man tayo doon, but temporarily. Pero babalik din tayo dito. Babalik din tayo dito. Ang intention ng Diyos ay para sa tao, ay hindi mapunta sa langit, kundi sa pamamagitan ng tao ay bumaba ang kaharian ng Diyos sa earth, sa lupa. Yun ang intention ng Diyos. That's why Jesus, sabi ko nga lagi, sabi ni Jesus, ganito kayo mag-pray. Our Father, thou art in heaven, hallowed be your name, thy kingdom come, thy will be done on earth, just like heaven. Mapangyari na ba bumaba ang kaharian mo, kung anong meron sa langit, dyan sa kaharian mo, bumaba sa lupa. Kung anong nararanasan nila sa langit, maranasan dito sa lupa. Yun ang intention ng Diyos. At mangyayari yon at bababa yon through His children. Sa pamamagitan natin. So this is the question. Sa tahanan niyo po ba, nararanasan po ba ang heaven? Kung saan ka ba magpunta, nararanasan nila ang kalangitan. Nararanasan ba nila yung joy, yung peace, yung healing, yung love? Nararanasan ba nila yung prosperity? Nararanasan ba nila? Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, we are the light. We are the light. Supposed to be, kapag ka nandyan tayo, nagkakaroon ng liwanag, hindi darkness. Kaya lang sabi ko nga, nakalulungkot, baligtad ang konsepto natin. Ayaw nating i-rule, i-dominate, i-manage ang earth. Ang gusto nating gagad, pumunta sa langit. Kaya lang, ang nais naman ng Panginoon, dito tayo sa lupa. Dalhin natin ang langit dito sa lupa. Kaya tayo, nakalulungkot, pinipilit natin maging holy. Pinipilit natin maging holy dito sa lupa para makapunta sa langit. But the intentions of God, sabi niya, be perfect as I
your Lord is perfect. Maging perfect ka na. Kasi habang nandirito ka sa lupa, maging perfect ka na. And I, the Lord who makes you holy, papabanalin din naman kita dito sa lupa. Na sa ganun, makita nila yung holiness ko, yung perfection ko sa pamamagitan mo. And this is the intention of God. Ang sabi ng Bible in John 1:12, once we accept Jesus, God given us a right to become a children of God. Binigyan tayo ng right. We are now a children of God. Lahat tayo ay anak na ng Diyos. Sino pong anak ng Diyos dito? Amen. Amen. Kumbaga tayo ngayon ay nagkakaroon ng rights na maging anak ng Diyos at maging bahagi ng kanyang kaharian. Ibig sabihin, we are a citizen of God. We are a citizen of God. Sabi nyo nga, I am a citizen of God. So supposed to be, nakikita na sa atin yung heaven. Amen? Nakikita na sa atin yung heaven. Kaya lang, hindi ito makita sa atin dahil hindi rin natin alam. At wala tayong pagkakaintindi kung anong meron nga ba talaga sa heaven. Hindi tinago ng Diyos kung anong meron sa heaven. The heaven is a kingdom government. Hindi tinago ng Diyos kung anong merong pamumuhay doon. Hindi itinago ng Diyos kung anong meron sa langit. Hindi niya itinago. Hinalimbawa yon sa atin ng Panginoong Hesus. Hinalimbawa niya. Kaya lang hindi natin alam. Because we are so religious. Ang isang principle ng king in the kingdom, ang isang principle ng king in the kingdom, kapag under tayo ng kingdom o na nasasakupan ng kaharian ng isang hari, ang isang principle nito, kapag ikaw ay citizen ng isang kingdom, wala kang kailangan alalahanin sa lahat ng bagay na kakailanganin mo. Kasi siya ang magpo-provide ng lahat ng needs mo. Even finances, pagkain, inumin, bahay, seguridad, trabaho, siya ang magpo-provide nun. Ang king ang magpo-provide nun. Kapag ikaw ay isang bahagi ng bahagi ka ng kanyang kaharian. Kapag ka-citizen ka ng kanyang kaharian, siya ang magpo-provide nun. Kasi, dala-dala mo yung tinatawag na image. Image. Sabi nyo nga po, image. Ang isang citizen, dala-dala niya tinatawag na image ng kingdom. Kaya hindi hahayaan ng king ng isang citizen niya ay mukhang kawawa. Nasakitin. Amen? Kumbaga, ibubuhos niya ang lahat ng resources niya para bigyan ka ng medical attention. Ibubuhos niya ang kanyang resources para ibigay ang lahat ng pangangailangan mo para magmukha kang maayos o para ka maging maayos. Ibubuhos lahat ng king ang resources. Kaya ang sabi ng Matthew 6:33, and all these things will be added. Sabi nyo nga po, added. All these things will be added. And do not worry. Do not worry. Kasi all these things will be added. Pag sinabing added, no amount of work.
pagtatrabaho. Walang anumang effort. Added. Pag sinabing added, ibibigay lang. Kasi, yun ang concern ng king sa kanyang mga nasasakupan. And that is a principle sa isang kaharian. Ngayon, as a children of God, bakit naman tayo ngayon nagsiserve? This is the question. Hindi tayo nagsiserve para tumanggap ng pagpapala sa Diyos. Hindi. Hindi yun ang reason. Hindi tayo nagpe-pray, hindi tayo nagwi-win, hindi tayo nagsiserve in the church or in God para tumanggap ng blessing. Hindi. Hindi yun ang reason. Hindi yun ang intention nun. Hindi rin yun ang dahilan nun. Kasi sabi ko nga, added. Amen? Sabi nyo, added. Pag sinabing added, once na naging bahagi ka, added na lahat yan. Added na. Kahit ano pa, everything will be added. Everything will be added. So, wala ka nang kailangan hingin na blessing sa Panginoon. Kasi added na yon. Nakukuha niyo po ba? Actually, kapag ka naging part ka ng kingdom ng Panginoon, hindi mo na ipagpipray yung kagalingan. Healing will flow. Healing will flow. Kasama yun sa added. Hindi ka na magpipray ng financial kasi kasama yun sa added. Hindi ka na magpipray ng damit, pagkain, araw-araw kasi kasama yun sa added. Kasama lahat yun. Kaya sabi niya, do not worry about anything. Kasama yun sa added. So, bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? We serve God. Kumbaga yung service natin sa Panginoon ay hindi para kumuha ng blessing, kundi dahil tayo ay bahagi na ng kingdom. Kaya tayo nagsiserve. Kumbaga, ginagawa na natin yung nakikiisa na tayo doon sa intention ng hari. Ano yung intention ng hari? To dominate. To dominate the earth. Yun ang intention niya. Kaya natin ito ginagawa. Kaya tayo nagsiserve. Kaya tayo nagwi-win. At ang isang word ng domination is, or dominate is influence. Sabi nyo nga po, influence. To influence. Hindi lang to manage, to rule, but to influence. Impluwensya natin ang lahat ng nahaharap sa atin o ang lahat ng hinaharap sa atin ng kaharian ng Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Kung sa langit, kung titingnan natin, napakalinis sa langit. Ngayon, tingnan niyo po yung kwarto ninyo. Kung mukha siyang langit. Supposed to be. Nai-impluwensyahan siya. That's true. Totoo yan. Lahat dapat. Kung ano man ang puntahan natin, workplace, bahay, school, mall, saan man ikaw pumunta, na kapag i-influence ka ng kaharian ng Panginoon, nakukuha niyo po ba? Nakukuha niyo po ba? At yun ang work natin.
Hindi tayo nagwo-work o hindi tayo nagsiserve kay Lord para i-bless tayo. Kundi i-bless tayo ni Lord para makapag-influence tayo. Makita nila yung heaven sa atin. Hindi tayo nagpapakahirap umiiyak to bless us. It will be added unto us. Gawin mo yung work to dominate, to rule, to manage. Sa mga susunod na mga araw, ipapaliwanag ko po ito sa inyo. And to influence. Yun lang ang work. Yun lang ang isang bagay na mandato ng Diyos sa tao. Yun lang. Kaya tayo nagpipray dahil doon. Kumbaga, binabakbak natin all the principalities, every stronghold na naglalagay ng demonic influence sa mga tao sa isang community. Tayo, in prayer, doon naman natin siya, doon tayo nakikipagbakbakan, nakikipag-war tayo doon. Binabasag natin yon. Amen? Kumbaga, binabasag natin yon. Kasi ang sabi ng Bible, kumbaga, we do not fight against flesh and blood. We do not war against flesh and blood, but against principalities, rulers. Ito yung kaaway. Kaya tayo nagpipray, sa ganun basagin natin yung mga dark influence in the air. At tayo naman, pagdating natin doon, tayo ang maglalagay ng light influence. Heavenly influence. Hindi yung tayo rin yung pagdating natin, nag-pray tayo, binakbak natin yung dark influence sa isang community, tapos pagdating mo doon, isa ka rin pala sa gagawa ng dark influence. Amen? Isa ka rin pala doon. Makikipag-away ka doon. Makikipag-inuman ka. Makikipag-chismisan ka. Pinagpipray mo yung family, pinagpipray mo yung workplace, na maranasan nila ang Panginoon, binabakbak mo, nagbind ka. Then pagdating mo naman doon, isa ka rin pala sa gagawa nun. Amen? Nakukuha niyo po ba? So this is our work, to influence, to dominate every hearts of men into the Lord. Bumaba ang langit sa pamamagitan natin as a children of God. Kaya lang, sabi ko nga, patuloy na unawain natin. Kumbaga, buksan pa natin, binibigyan ko lamang po kayo ng konting idea what is in the kingdom. Kung anong meron sa kaharian ng Diyos. Bibigyan ko kayo ng idea. Na sa ganon, medyo maliwanagan tayo ng konti. Kung ano yung talaga yung sinasabi ko. Amen? So, sa aking pagtatapos, this is the advantage of the kingdom of God. This is the advantage of the citizens of the kingdom of God. Ano yung advantage? All these things will be added. Everything will be added. Sabi nyo nga po, everything will be added. Ngayon, isipin ninyo ang lahat ng bagay na na kulang sa inyo at sabihin ninyo, i-declare ninyo, everything will be added. Amen. Naniniwala po ba kaya? Everything will be added. And this is the advantage of a kingdom citizen. Ibibigay na lang lahat yan. So do not worry. Do not worry. Everything will be added. Amen. Praise God. Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. So sa ating mga kapatid na nais din na maranasan ang pagpapala ng Diyos mula sa kanyang kaharian,
Isa lang, sabi ko nga, isang bagay ang unang-una na kailangan natin gawin. Tanggapin si Jesus. Tanggapin si Jesus. So kapatid, to enter in the kingdom of God, kailangan mo munang tanggapin si Jesus. Isuko mo ang sarili mo sa hari ng mga hari. Isuko mo, isurrender mo buong buo, ipagkatiwala mo ang sarili mo sa Kanya. And everything will be added. At simple lang, pangungunahan kita sa isang maikling panalangin. To accept Jesus, sumunod ka lamang. Sabihin mo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat salamat sa oras na ito. sa oras na ito. Lumalapit ako, Lumalapit ako. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, Alam ko po alam ko po na ako'y makasalanan. na ako'y makasalanan. Alam ko po, Panginoon, Alam ko po, Panginoon, marami akong nagawang mali. marami akong nagawang mali. Dinadalangin ko, Dinadalangin ko. patawarin mo po ako. Patawarin mo po ako. Linisin mo po ako Linisin mo po ako ng inyong banal na dugo. ng inyong banal na dugo. Panginoon, Panginoon, pahintulutan mo po ako pahintulutan mo po ako na makalapit sa inyo. na makalapit sa inyo. Binubuksan ko Binubuksan ko ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay. ang aking buhay. Pumasok po kayo, Pumasok po kayo, manahan manahan at maghari. at maghari. Panginoon, Panginoon, sinusuko ko sinusuko ko ang aking buhay ang aking buhay at ang lahat ng bagay at ang lahat ng bagay sa aking buhay sa aking buhay sa inyong paanan. sa iyong paanan. Panginoong Yesus, Panginoong Jesus, pagharian mo ako. pagharian mo ako. Salamat po. Salamat po. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, ako na lang po mananalangin. Ama, salamat sa iyong pangako that if we seek your kingdom and your righteousness, everything will be added. Thank you for your promise. Dinadalangin ko po, Ama, iparanas mo po ito sa aking mga kapatid. Sa lahat ng bagay na nakikita nilang kulang sila, Lord, i-add mo po ito. Ibigay mo po ito. Isupply mo po according to your glorious riches. In the mighty name of Jesus, Lord. Kung ito man, Panginoon, ay kagalingan, ibigay mo po ito. Kung ito man, Panginoon, agad ay finances, ibigay mo po ito. Kung ito man, Panginoon, agad ay strength, ibigay mo po ito. Kung ito man, Panginoon, agad ay encouragement, ibigay mo po ito. Kung ito po ay buhay, ibigay mo po ito, Panginoon. Kung ito, Panginoon, ay restoration from every broken relationship, igawad mo po ito, Ama. Lord, salamat for everything will be added unto us. Salamat po, Panginoon. I pray, Lord, i-guide mo pa po kami sa aming pong pag-aaral about your kingdom. Continue to open our hearts at bigyan mo pa po kami ng understanding, Lord. Lord, salamat. I-bless mo po ang aking mga kapatid sa hapong ito. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' name, Amen.